Hi, I'm Cyril Palangka, 17 years old from Coron, Palawan. This is for Theology 2N, Parish Exposure Program or the Parish Involvement. Wala akong parokya dito kaya sa Santissimo Rosario Parish Church sa UST ko na lang napiling mag-serve. My overall reflection for my parish exposure was marami ka talagang matututunan dahil dito sa parish exposure na to. Kasi nga, 'di ba, sabi, the best way to learn is through involvement or experience. So, dahil nga dito sa involvement na to, marami akong natutunan, marami akong na-realize na marami talagang benefit na maibibigay sa atin tong exposure na to. Na-realize ko na because of this involvement, you'll feel na kahit na hindi mo yun parokya, hindi ko yun parokya kasi hindi naman talaga ako tiga dito, pero mafe-feel mo na you belong, na kahit na hindi kayo ganun magkakilala or bagong magkakakilala pa lang kayo, maganda yung turing nila sa'yo and wini-welcome ka talaga nila na parang talagang tiga dun ka. So, yun nga, dahil sa exposure na to, marami akong mga bagong nakilala. Every Sunday may bago akong nami-meet. Every Sunday may bago akong kasama. And masaya na hindi lang dahil may bago kang kakilala, kundi marami kang bagong kasama na sama-sama kayong tumutulong para sa simbahan. Tsaka, through this involvement, magiging responsible ka talaga. Kasi, yun nga, sa una kasi, diba, required lang tong exposure na to, kaya ka uma-attend. Pero, dahil dito sa exposure na to, magiging responsible ka talaga. Yun nga, dahil masaya ka na sa ginagawa mo, marirealize mo na lang na hindi ka na lang pala pumupunta or nag-serve doon dahil lang required. Pumupunta ka pala doon dahil nafe-feel mo na talaga yung totoong essence ng service. Nafe-feel mo na ginagawa mo to hindi dahil required, kundi dahil masaya ka na sa ginagawa mo. Malawa. So, yun. Through this involvement, para sa akin, we will learn valuable life skills. Ano ba yung mga valuable life skills na to? Like for example, kami every Sunday sa church, iba't iba yung pinapagawa sa amin. Hindi nagsisettle sa isa lang. So, marami kang na-experience na iba't ibang bagay. Marami kang nagagawang iba't ibang bagay na hindi naman usual na ginagawa mo. Kasi usually, 'di ba, pag nagsisimba ka man every Sunday, nagsisimba ka lang. Pero, ngayon, natututunan namin through this involvement na yung mga iba't iba pang pwede mong gawin na nag-serve ka sa simbahan. So, yun nga. For example, yung first exposure ko, after naming magbenta ng mga Christmas ornaments na for a cause, pumunta naman kami sa feeding program ng Knights Columbus. So, yun, maraming mga bata doon na makikita mo naman na sila yung mga bata na kapos sa buhay. Pero, nandun yung positivity, nandun yung saya sa kanila, sa konting mga bagay na ibibigay namin sa kanila. Masaya na sila, meron silang contentment. And dahil doon, na-realize ko na sa konting pagtulong, kasi sabihin na natin, nandun lang naman kami for involvement. So, nandun kami, pinag-assist kami doon. Tapos, madedevelop sa sarili mo yung self-esteem, lalo na kapag nakita mo na may magandang nadulot yung ginawa mo para sa kanila. So, sa simpleng paglaro namin, gumawa kami ng maliit na program para sa kanila, naglaro sila. Then, after nun,
yun na, nag-start na yung feeding program, tapos binigyan din namin sila ng mga konting pansariling pangangailangan, kunwari yung mga tsinelas, damit, ganun. So, yun nga, magiging masaya ka kasi nga nakatulong ka, tapos matutuwa ka talaga sa sarili mo. Magiging proud ka sa sarili mo kasi sa simpleng bagay na yon, malaking bagay na yon para sa kanila, and talagang sobrang napasaya na namin sila. Hello po, Sir Encinas. Nandito po ako sa labas ng Santissimo Rosario Parish Church sa UST para i-tour kayo. Dito po ako nagsiservice para sa parish church. Dito po ako sa harapan ng simbahan. Dito po, tuwing everyday may mass dito sa simbahan, at tuwing Sunday, meron tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron pong 8 na mass every Sunday. Ito po ang loob ng simbahan sa simbahan ng parish school. Hello, Sir Ross. So, dito po, papasok kami sa office ng parish para i-tour. Here in the office, you can see 3 pictures na naka-frame. First, si Reverend Father Franklin Beltran, parish priest ng Santissimo Rosario Church, the Pope, and Cardinal Tag. Thank you. For sa tour po natin, papakilala ko lang po. This is Sister Nita. And this is Sister Dorothy. Sila po yung nandito sa office. This is the garden beside the parish church. Nandito po ako ngayon sa UST Garden, sa gilid po ng Santissimo Rosario Parish Church. Morning po, ako po si Sergeant Palaka from Balay sa Madalipan. Pwede po ba kayo ano po yung pangalan? Ilan taon po po? Saan po kayo? Bakit po kayo? Ano kasi, member ako ng meeting ngayon sa Sebastian dito. Tapos, naisip ko na lumipat na dito yung bahay na malapit dito ako. Saya na mag-service yung bahay. Marami ka matututunan. Ilang taon na po kayo? Ngayon natin, Dito po sa UST. Good afternoon po. I'm Sergeant Palaka from Beltran. Paano niyo po siya napapatibay every day sa mga nangyayari sa inyo? Kasi ano po, dito nag-aaral. Hindi na ako to time nandun dito, tsaka wala ako nag-uwi sa church. Kaya ba, every Sunday, nagsisimba kami, simbahan ko, tapos eto, every day na dito ako sa church. Iba ang nararamdaman ko talaga. Hindi tulad ng dati na sa labas ako nagtatrabaho, parang ang gaan-gaan sa mga hindi lang sa financial, sa lahat. Sa lahat, hindi lang sa anak kasi minsan pinag-on ako sa financial, lahat akong tulong, lahat akong nagagawa, lahat akong susunod na namin. Pero ngayon sa forward ko na wala, hindi siya mahalaga. May
dadaan muna ako ng chapel para mag-thank you for this day, for this another opportunity. Tsaka hindi lang ako, kasi yung ibang students, di ba, pupunta lang sa chapel pag exams. Napapansin ko kasi ang daming students na nasa chapel, tuwing exams lang. Pero pag regular day, wala. So, parang wala yung consistency nila na nasa chapel lang sila kasi may kailangan sila. Unlike me na everyday kailangan mag-chapel ako, hindi lang dahil sa may kailangan ako or dahil sa may exam ako. Pero gusto ko nag-chapel ako kasi gusto mag-thank you everyday. Kahit wala akong hihingin, kailangan nasa chapel ako everyday para mag-thank you. Bago ko pumasok and bago ko. So, para sa akin, strong yung faith ko and consistent ako. Hindi lang ako yung nagdadasal dahil sa faith. Kunwari po, syempre tayo as a student, may dumadating na time na nagkakaproblema tayo sa studies, sa kaya sa bahay. Ano ba epekto sa'yo para medyo tuloy yung buhay ko? Once lang siguro sa life ko na nung time na umalis yung parents ko medyo napalayo ako sa kay Lord. Pero syempre kasi bata ka pa. Pero as nag-mature ka, parang nung tumanda ka na, na-realize mo na pag may problem, the more na dapat close tayo kay God. Kasi the more na dapat tayo humingi ng guidance from Him. Kasi sa lumalayo tayo kasi gagalit tayo. Kasi wala naman tayong karapatan para magalit kay Lord or para magtampo. Kasi diba, kahit pa paano ang problem, dapat kino-consider natin as blessing. Kasi syempre it will make us stronger for future. Thank you. For my interviews, I interviewed different people. So, yung first na in-interview ko is meron siyang group na nagsiserve sila sa parish church. So, yung group nila, as I observed, nakita ko doon na sa group nila, lahat doon ng member is may something na mali sa kanila. Hindi naman mali, pero yun nga, meron doon nakita ko yung isa, yung skin niya, meron siyang skin disorder, tapos merong isa, bingi, ganun. Tapos yung na-interview ko, si Brother Egay. Si Brother Egay is meron siyang Parkinson's disease. So, yun nga, nag-hesitate ako na i-interview siya kasi natatakot din ako na baka ma-offend ko siya. Pero, yun, kinausap namin siya and yun, nag-usap muna kami. Tinanong ko kung anong pangalan niya, kung saan nakatira, tapos bakit siya nagsiserve sa simbahan. And for me, yung reflection ko sa kanya and about sa sinabi niya, natutuwa ako sa kanya and I really salute him. Kasi kahit nga ganun yung kapansanan niya, hindi siya nahihiya. Parang para sa kanya, wala lang yun. Sabi niya, 10 years na siyang nagsiserve sa parish church and meron daw something na dun niya lang nakita kaya hindi niya talaga tinigilan na parang hanggang ngayon ayun, pag pinagpapatuloy niya na mag-serve doon tapos yun, na sabi niya kahit daw may ganun siyang karamdaman, hindi raw yun hadlang para sa kanya para mag-serve para kay God. Mas napatibay pa nga daw yung faith niya kay God. And sabi niya, he never I interviewed 4 different people and my first interviewee was Brother Egay. He has a group, apostolic group, and they serve in the parish. So, sabi nila, once a month, every first Sunday of the month, talagang sila yung group nila yung nagsiserve and tumutulong sa parish. So, Brother Egay has a disease and yung group nila, as I was observing,
nakita ko na sa group nila, every member, meron silang something na different. Like, yung isa nakita ko, meron siyang skin disorder. She is Sister Dorina. Na-interview ko rin siya, pero hindi ko na video. Si Brother Egay na lang yung na-document ko. Brother Egay has Parkinson's disease. And, yun, nung una nag-hesitate ako na interviewin siya kasi ayoko naman na maka-offend, baka sabihin kaya ko siya in-interview kasi nga may ganun siya or something like that. Pero, mabait naman sila and as I was interviewing them, lalo na si Brother Egay, nakikita ko sa kanya yung sincerity sa ginagawa niya. And sabi niya, he was serving there for 10 years already and hindi raw siya or never daw siya in his life for the past 10 years na pumasok sa isip niya na itigil na yung pagsiserve. Every Sunday daw talaga nagsiserve siya doon. Kahit na yung hindi pa yung sa group nila. Nagsisimba siya, ganun. And yun, nakikita ko talaga sa kanya yung sincerity na talagang sincere siya sa faith niya kay God. And I can see na strong talaga yung faith niya kay God. Tinanong ko pa nga siya kung may point ba sa life niya na sinisi niya or nagalit siya kay God kasi may ganun siyang karamdaman. Sabi niya, minsan naiisip niyang magtampo, pero nangingibabaw daw yung pagtitiwala niya kay God. Sabi niya na hindi raw magbibigay si God ng isang bagay sa atin. Either a problem or something na blessing na hindi natin deserve. So, lahat ng bagay na ibibigay ni God, we should consider it as a blessing. So, sabi niya, kahit may ganun man daw siyang karamdaman, para sa kanya, blessing pa rin yun. Siguro, hindi niya talaga tinitignan sa negative side, kundi sa positive side. Siguro, sabi niya kasi, simula raw nung nagkaganon siya, mas naging strong pa raw yung faith niya kay God. Kaya, hindi niya raw to kino-consider as a problem, kundi a blessing. Kasi, yun, talagang sa ngayon, masasabi niya na talagang he put God in the center of his heart and his mind. Yun, marami talaga akong natutunan My last sa kanya. interviewee was a student of Uste, and she was Ate Leia Vermin. I chose to interview a student because gusto kong may something na matutunan about kay God na ang isang kaedad ko rin lang yung nagturo sa akin or parang nagsabi sa akin. Yun nga, kasi as a student siya and ako student, gusto kong makita kung paano ba yung pagkakakilala niya kay God and ako sa sarili ko. Parang marirealize ko na ako ba, ganito rin ba ako, or something ganun. So, yung unang tanong ko sa kanya is yung how strong is her faith to God and kung consistent ba to. Sabi niya, siya yung tipo ng tao na everyday nagpe-pray and everyday kung may chance, kunwari may pasok siya, dadaan siya sa chapel. And she always thank God. Magpe-pray siya hindi lang daw para humingi ng tulong, para may hingin something kay God, kundi mag-pray lang daw at magpasalamat kay God. And sabi niya, consistent din daw yung faith niya kay God, kasi sabi niya, kunwari as a student, maraming student siya na nagpe-pray lang kay God kasi may kailangan. Especially, kunwari may test, hihingi ng tulong kay God. Siya raw, kahit daw walang ganon, something, magpe-pray talaga siya kay God, and
kahit simpleng prayer lang, basta yung mahalaga, lagi nating naaalala si God at lagi nasa puso natin si God. Yung question kong last, at kung may point ba sa life niya na nagalit siya or nagtampo siya kay God. And based sa sinabi niya, yung gusto ko at yung natutunan ko sa kanya is yung sabi niya na lahat naman daw kasi talaga ng tao is may problem na na-encounter, and hindi raw yun reason para lumayo yung loob natin kay God. Dapat nga daw mas maging strong pa yung faith natin kay God, mas lalo pa raw tayong lumapit kay God kasi i-guide tayo ni God, and kay God hindi niya tayo papabayaan, and dapat daw hindi tayo magtampo kung may problem na ibinigay si God kasi isipin na lang natin daw na it is a blessing kasi piniprepare lang tayo ni God, or parang tinitrain lang tayo, nire-ready lang tayo ni God para sa mas malalaki pang problem. So, yun po yung last interview. Kami sa year 4, pupunta kami sa mga nagbigay sila ng mga pagkain, saka sinelas na asan na yung ganyan mo? Naman ilalagay mo. Hi sir, nandito po kami sa UST Parish Garden. Inaantay lang po namin na matapos yung mass. Tapos tutulong po kami kasi may healing session dito mamaya after ng mass. Tapos yung assignment po namin is to distribute the baskets for the donations and yung mga healing messages. Good morning po. Nandito kami ngayon para tumulong sa Parish Medical Apostolic para sa fellowship nila. Ito po yung tatlong baskets na to is dito po natin nalalagay yung mga prayer, healing messages natin and yung mga donations. Mga yakot po kami para mag-assist sa mga mag-aanay. Love of. Hi sir, nandito po ako ngayon sa office ng parish para mag-encode ng baptismal certificates. Ito po yung Book of Baptismal Records. So, ayun po. Ito po yung book na pina-time, book 37 ng Baptismal Records. So, ito po yung page na na-edit ko. Tapos dito po ine-encode. Sir Encinas, nandito po kami ngayon sa parish office para po, ngayon yung gagawin namin, magsusulat kami dito sa book ng mga records ng baptism. Ito yung itsura nung gagawin ko. So, ito po, dito isusulat yung mga records. Dito yung year, yung name, tapos, ayan.
Sir, tapos na po. From here hanggang sa dito po. Na-encode ko na. Ito po.